Sabi niya dito sa Kamara at sa Senado, once na ma-file ang impeachment complaints, no choice kayo, i-entertain yan. Kayo din sa Senado, no choice din kayo. O di anong ibig sabihin niya? Anong ibig sabihin niyan sa mga kongresista? Ang ibig sabihin niyan, ang ibig sabihin niyan, gawin nyo ang trabaho nyo. Positive to. Positive to sa cost ng impeachment. Bakit? Kasi mga kabunyog, hindi sinabi ni PBBM na hindi, pinatitigil niya ang impeachment. Hindi ganon. Ang sinabi niya, walang magagawa ang Kamara, wala ring magagawa ang Senado. Pag na-file ang impeachment, walang magagawa ang Kamara at ang Senado kundi i-entertain ito. Di ba? Anong ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya, na kahit siya presidente ng Pilipinas, hindi niya pwedeng sabihan ng Senado na ipatigil yan. Kasi kahit pa siya presidente, ang sabi ni PBBM, ang impeachment complaints, once na ma-file yan, no choice. Yun ang term. Walang choice. Ibig sabihin, walang mapagpipilian ang Kamara at wala ring mapagpipilian ang Senado, kundi i-entertain yan. Hindi naman pwedeng baliwalain yan ng Kamara at ng Senado. Mga kabunyog, mga kababayan. So maganda yung ganung statement. Kasi ang ibig sabihin nun, bagamat 'di ba may statement si PBBM na ang opinion niya ayaw niyang ituloy ang impeachment ni Sara, pero dito sa sinabi ni PBBM, nire-recognize niya rin na hindi niya naman kayang kontrolin ang Kamara at ang Senado. Para kay PBBM, kapag may final na impeachment at na-file na nga naman yan, walang magagawa ang Kamara, walang magagawa ang Senado, kundi i-entertain ito, aksyonan ito. Hindi pwedeng baliwalain yan. Constitutional process yan. Kaya ang maganda dito, mga kabunyog, mga kababayan, parang sinasabi rin ni PBBM, bahala na kayo. Ayaw ko ng impeachment. Pero, anong magagawa nyo? Kayo sa Kamara, no choice kayo. Aksyonan nyo yan. Kayo rin sa Senado. Kapag dumating yan sa inyo, aksyonan nyo yan. Bagamat sinabi ni PBBM na parang wala ng oras, kasi campaign period na sa eleksyon. Pero ang sinasabi lang ni PBBM, no choice ang Kamara. No choice ang Kamara, no choice ang Senado. Kung may final na impeachment complaints, no choice sila kundi aksyonan yan. Sabi ni PBBM, Juan Ponce Enrile is one of our best legal thinkers in the country. He is right. There is a consequence. There will be a precedent. It will be very problematic. The House doesn't have a choice, and the Senate doesn't have a choice once the impeachment complaints are filed. Yun malinaw. Ano ba yung sinasabi mang Juan Ponce Enrile is one of our best legal thinkers in the country? Ay di ba kasi sabi ni Juan Ponce Enrile, yung kanyang Chief Presidential Legal Counsel, yung rally ng INC, hindi maganda yon. Hindi maganda yon. Sabi ni Juan Ponce Enrile. Kasi sabi ni Juan Ponce Enrile, bakit mo pagbabawalan ng impeachment? Bakit pagbabawalan ng isang sekta ng relihiyon ang impeachment? Constitutional process yan. Nakalagay yan sa konstitusyon. Kung may grounds para sa impeachment, may karapatan ang mga grupo na mag-file niyan. Ngayon, kung dahil lang sa rally na yan ng Iglesia ni Cristo, ay mapipressure na ang mga kongresista, mapipressure na ang Senado, dangerous na precedent yan. Ibig sabihin, hindi maganda yan. Ibig sabihin, napapasunod na sa ganyan lang na rally ng isang sekta ng relihiyon ang mga mambabatas. Hindi tama yon. Sabi ni Juan Ponce Enrile. Sang-ayon din si PBBM. Sabi ni PBBM, Juan Ponce Enrile is one of our best legal thinkers in the country. He is right. There is a consequence. There will be a precedent. Yun, di ba? It will be very problematic. Bakit problematic? Ay kasi, kapag nagpa-pressure yung mga kongresista doon sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo, hindi nila aaksyonan ng impeachment dahil lang na-pressure sila ng Iglesia ni Cristo dahil sa rally nito. Anong ibig sabihin yan? Wala na. Parang na-hostage na ang ating lehislatura. Hindi magandang precedent yan.
Hindi maganda yan kasi pag hindi umaksyon ang Kongreso dyan, parang nagpa-pressure sila sa Iglesia ni Cristo. Ano yan? Problematic. Yun din yun ang term na ginamit ni PBBM. Problematic yan. Kasi parang natatakot na ang gobyerno, natatakot ang presidente, ang Kongreso sa Iglesia ni Cristo. Dangerous na precedent. Hindi tama, hindi maganda. Sabi ni Enrile, sang-ayon din si PBBM. Sa katunayan, ang sabi ni PBBM, dito sa sinabi niya, ang sabi ni PBBM, the House doesn't have a choice. Wala namang magagawa ang Kamara diyan. Final yung impeachment. Di aksyonan niya. Di ba? Sabi ni PBBM din, the Senate doesn't have a choice once the impeachment complaints are filed. Yun. Di ba? So napakalinaw nito. Kaya, magamat sinasabi ni PBBM na hindi siya sang-ayon sa impeachment, ayaw niya na isulong yung impeachment, ang sinasabi lang ni PBBM, wala siyang magagawa dyan. Wala siyang magagawa dyan. Ang Kamara, dahil na-file na ang impeachment complaints, no choice ang Kamara kundi aksyonan yan. Ganon din ang Senado. Once na ma-file ang impeachment complaint, madala ito sa Senado, wala namang magagawa ang Senado kundi dinigin . Bakit? Kapag dinala ba yan sa Senado, pwedeng hindi entertainin ng Senado? Hindi. Ang tawag ko nga doon, ministerial yan . Ministerial. Trabaho nila yan. Trabaho nila yan. Hindi sila, wala silang choice. Kaya kaya ngayon 'di ba sinabi ko kay yung tungkol kay Robin Padilla. Anong sabi ni Robin Padilla? Haharangin niya daw ang impeachment. Harangin niya daw ang impeachment sa Senado. Paano niya naman haharangin 'yan? Kapag dinala yan sa Senado, no choice ang Senado kundi dinggin yan. Ang nakikita ni PBBM, wala nang time. Pero walang magagawa ang Senado at ang Kamara. Kapag final yan ng impeachment complaints, hindi nila pwedeng sabihin wala ng time. Hindi nila pwedeng sabihin wala ng time. No choice, kundi i-entertain nila yan. Diba? So ito, sa iba, magsasabi nito, ano ba talaga ito si PBBM? Akala ko ba kontra siya sa impeachment? Bakit sasabihin niya na walang magagawa ang Senado at ang Kamara kundi i-entertain yan? Ang ibig sabihin lang dyan ng Presidente ng Pilipinas, kung siya ang tatanungin, hindi ayaw niya ng impeachment. Di ba? Pero, ang sinasabi niya lang, ang gagawin dapat ng Kamara dyan at ng Senado, aksyonan yan. Kasi no choice sila. Pag kayo kapag tinitingnan nyo ng ganyan, anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin yan? Kaya nga, kontra ba ang administrasyon ni PBBM sa impeachment? Yun ang sabi niya. Kung siya ang tatanungin, ayaw niya ng impeachment. Pero, kung gumagalaw ang mga tao para sa impeachment, hindi niya rin naman pipigilan. Kung ang stand ng presidente ay kontra sa impeachment, di dapat sasabihan niya ang mga supporters niya, huwag kayong pumunta dyan sa rally ng Bunyog. Kasi ayaw ko ng impeachment. Lahat ng supporters ko, sinasabihan ko, huwag kayong pumunta dyan sa rally ng Bunyog. Wala namang sinabing ganun . Wala namang sinabing ganun. Di ba? Totoo, medyo hindi matibay ang stand ni PBBM. Kung titingnan natin, medyo malambot hindi solid na para sa impeachment. Pero okay na rin yan. Ang importante, hindi niya pinipigilan ang mga supporters niya. Hindi naman sinasabihan ng Malacanang. Yung mga vloggers ng na kampi sa administrasyon, ayaw kong makita kayo dyan sa mga rally-rally na yan na para sa impeachment. Kasi alam nyo naman ang stand ko, ayaw ko sa impeachment. Hindi. Di ba? Hindi ganun. Parang ang ginagawa dito ni PBBM, siya, kung tatanungin siya, ayaw niya ng impeachment. Siyempre, alam nga namang lumabas yun na siya ang nagtutulak ng impeachment. Di ba? Pero, hindi niya pinagbabawalan ang mga supporters niya na itulak ang impeachment. Pangalawa, sinasabihan niya pa ang Kamara at ang Senado, base dito sa statement niya, wala kayong magagawa. Sabi niya dito sa Kamara at sa Senado, once na ma-file ang impeachment complaints, no choice kayo, i-entertain yan. Kayo din sa Senado, no choice din kayo. Di anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan sa mga kongresista? Ang ibig sabihin yan, ang ibig sabihin yan, gawin nyo ang trabaho nyo. Diba? Hindi naman trabaho ng presidente na ipa-impeach si Sara . Hindi naman trabaho ng presidente yan . Trabaho yan ng Kamara. So, ang sinasabi ni PBBM dito, gawin nyo ang trabaho nyo, no choice kayo. Di ba? No choice kayo, may na-file ng impeachment complaint . Ngayon, yung tungkol sa sinasabing wala ng oras, totoo mayroon. Ang totoo mayroon. Kailangan lang talaga,
magkasundo na ang Kamara at ang Senado na ituloy-tuloy na yan. Ituloy-tuloy na yan. Saka, mabilis naman na ang impeachment ni Sara kahit yung kapag dininig yan ng Senado kasi maraming mga pagdinig na ang ginawa, marami ng ebidensya. Marami ng ebidensya eh. Di ba? Kung magsisimula sa uno, matagal yan. Pero ang totoo, ang dami ng pagdinig na ginawa ang Kamara. So ibig sabihin, yung mga produkto ng pagdinig na yun ng Kamara, ipipresent na lang naman bilang ebidensya sa pagdinig ng Senado. So mapapabilis na ang hearing ng Senado. Yung trial ng Senado sa impeachment ni Sara, mapapabilis na yan. Kasi ang mga ebidensya ready na, ang mga affidavits ready na, ang mga testigo ready na. Na kay Sara na lang na depensa ang Kaya yan, mabilis na yan. Hindi naman ito kailangan pang ulit-ulitin. Ang dami ng mga pagdinig sa kamarang ginawa. Na-ready na ang lahat ng mga ebidensya, na-ready na yung mga testigo. Mapapabilis na yan. Kaya sa totoo lang, hindi totoong wala ng oras.